Magandang araw, mabuhay! Sa araw na ito ay tayo po ay maglalakbay at ang unang-unang pinuntahan po namin sa aming field trip ay ang Intramuros, Manila. Dito sa Intramuros, Manila ay makikita po natin ang unang-unang Palacio del Gobernador na itinatayo noong 1990 sa Intramuros, Maynila ay naging opisyal na tirahan ng Gobernador General ng Pilipinas sa ilalim ng pananakop ng Espanya. Ito ay isang simbolo ng kapangyarihan ng kolonyal na pamahalaan at saksi sa mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas, kabilang na ang Rebolusyong Pilipino at ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ngayon, ang palasyo ay isang museo na nagpapakita ng mga artifacts at exhibit na nagpapakita ng kasaysayan ng Pilipinas sa ilalim ng pananakop ng Espanya. Ang pangalawang pinuntahan namin ay ang Manila Cathedral na kilala rin bilang ang Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception ay may mahabang kasaysayan na puno ng pagsubok at muling pagkabuhay. Simula noong 1571, ang katedral ay naitatag at nasira ng maraming beses dahil sa sunog, lindol at digmaan. Ang kasalukuyang katedral na itinayo noong 1879 ay nasira ng sunog noong 1945 sa panahon na ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit muling itinayo noong 1958. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, ang Manila Cathedral ay nanatiling isang mahalagang simbolo ng pananampalataya ng mga Pilipino at isang sentro ng reliyon sa bansa. Dumaan din po kami sa Plaza Moriones at sinabi po sa amin ng aming tour guide na dito daw po nagpapahinga ang mga sundalo habang sila po ay nag-aanda sa kanilang trabaho. Dito rin sa Plaza Moriones ay naglilinis daw ng baril ang mga sundalo. Yan ang sabi ng aming tour guide. At ito ang pinaka-entrance ng Fort Santiago. Dito rin sila nag-iensayo at naglilinis ng kanilang mga baril. At dito, makikita natin dito ang mga lumang bala na ginamit noong panahon ng mga Kastila na ipinipreserve nila upang makita ng mga mag-aaral sa darating pang panahon. At dito rin sa Intramuros ay makikita natin ang wood carving ni St. James. Siya din ay kilala sa Santiago Matamoros. Si Santiago Matamoros ay siyang pumaslang sa mga Muslim sa panahon ng mga Kastila. At ang panglimang pinuntahan namin ay ang Rizal Museum na matatagpuan sa dating tahanan ni Dr. C. Rizal sa Fort Santiago, Maynila ay nagpapakita ng buhay at mga gawa ng ating pambansang bayani. Makita mo ang mga silid na nagpapakita ng mga gamit, sulat, libro at iba pang personal na bagay ni Rizal. Masasaksihan mo kung paano siya nabuhay bago siya ipatapon sa dapitan. Makikita mo ang selda kung saan ikinulong si Rizal bago siya patayin. Mayroon ding mga exhibit na nagpapakita ng mga kaganapan ng kanyang pagkabilanggo. Makikita mo ang mga orihinal na kopya ng mga aklat ni Rizal tulad ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Mayroon ding mga exhibit na nagpapakita ng kanyang mga tula, sanaysay at iba pang mga sulatin. Makikita mo ang lugar kung saan ipinatay si Rizal noong Disyembre 30, 1896. Mayroon ding mga exhibit na nagpapakita ng mga kaganapan sa kanyang pagkamatay. Ang loob nito ay napakainit, masikip at napakadaming mga estatwa at nagsasagisag ng pagtitiis ng mga sundalo sa panahon ng Kastila. Dito rin makikita ang mga larawan at mga exhibit ng ating pambansang bayani at ang mga kasaysayan ng mga yumao. Dito natin makikita kung paano pinahirapan ang mga Pilipino sa panahon ng mga Kastila dahil sila po ay nagkasakit at hindi na po napagamot ito dahil sa kahigpitan ng mga sundalong Kastila. At inaabot din ito ng tubig kapag high tide dahil ito po ay tabi ng dagat. Nakakakilabot kapag iyong mapagmasdan ang nangyayari sa loob. Ngunit ito po ay mga estatwa na lamang at nagsasagisag ng mga pangyayari noong unang panahon sa kamay ng mga Kastila. Mararamdaman mo ang paghihirap nila, pagtitiis at ang gutom na dinanas hanggang sila po ay mamatay. Nakakaiyak pagmasdan
ang mga taong nakalasap ng ganitong sitwasyon sa panahon ng Kastila. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga, ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Wikang pambansa ang gamit kong. At sa ibabaw ng museum ay dito natin matatagpuan ang Manila Bay. Dito sa ibabaw makikita natin ang naglalakihang butas na napakalalim at ito ang nagsisilbing imbakan nila ng armas sa panahon ng Kastila, pati sa mga pagkain nila. Ang Manila Bay ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas, saksi sa pagdating ng mga Kastila, labanan sa Manila Bay noong 1898, pagbomba ng Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig, at ang paglaya ng Maynila. Ngayon ito ay isang mahalagang daungan at isang tanyag na destinasyon para sa mga turista. At ang pangpito naming pinuntahan ay ang National Library of the Philippines. Ito ay may mahalagang papel sa pag-iingat at pagpapaunlad ng bansang kultura at kaalaman ng Pilipinas. Tinatag noong 1900, ito ay nagsilbing taga-iingat ng pambansang mana sa anyo ng mga aklat, manuskrito, mapa at iba pang mga material na may kaugnayan sa kasaysayan, sining at kultura ng bansa. Sa loob ng mahigit isang siglo, naging saksi ito sa mga pagbabago sa bansa at nagpatuloy sa pag-aalok ng mahalagang serbisyo sa pananaliksik at edukasyon. At dito aming naranasan kung paano kami tinanggap ng mga librarian na namamahala dito. Napaka-aayos sila kung tumanggap ng mga guest at pinapaliwanag nila ng maayos kung bakit kailangan pag-ingatan at magdahan-dahan sa mga kilos upang hindi madumihan ang mga aklat dito. Dahil ito ay tanging yaman ng Pilipinas sa napakatagal na panahon at kanilang iniingatan. At ang library na ito ay free. Lagi nilang ini-encourage ang mga mag-aaral na kapag may hinahanap sila ay pwede nilang hanapin dito. Maraming mga format ang narito. Merong aklat, merong mga film at marami pang iba na sa makabagong teknolohiya. Ang library ay nagbibigay ng akses sa impormasyon at mga mapagkukunan na mahalaga para sa pag-aaral, pananaliksik at edukasyon. Ito ay nagsilbing sentro ng kaalaman para sa lahat ng mga Pilipino. Sila rin ay nag-host ng mga eksibisyon, programa at mga aktibidad na nagpapalaganap ng ating kultura at kasaysayan. Ito ay isang mahalagang plataporma para sa pagpapalaganap ng ating pambansang pagkakakilanlan. Saglit lamang ang aming tour dito dahil sa kakulangan ng oras. Ngunit kanila pong itinuturo sa amin kung saan kami maaring maka-access ng mga kailanganin namin sa aming pananaliksik. At ginaguide kami bawat grupo ng maayos at hindi maingay. Nalaman namin kaka-renovate pa lamang ng library na ito kaya napakabago kung tingnan ang mga wall nito at mga dingding nito. Napakalinis at napakaayos. Doon lang kami medyo tumagal sa auditorium. Ang auditorium ay isang malaking silid na idinisenyo para sa pagtatanghal, konsyerto at iba pang mga kaganapan sa library. Hindi lang ang informatics ang dumalaw sa kanila sa araw na iyon dahil napakaraming mga estudyante galing sa iba't ibang paaralan. At ang pangwalo namin pinuntahan ay ang Star City. Ang Star City ay isang amusement park na nag-aalok ng mga entertainment rides sa mga matatanda at mga youth and also 5 hanggang kaya na sumakay. So ito ang palaruan na nasa
Tagpuan sa Pasay City malapit sa Mall of Asia at sa Ninoy Aquino International Airport. Ito ang pinakahuli naming pinuntahan sa aming paglalakbay at naging matagumpay ang aming field trip. Kaya thank you Lord. Maraming salamat Panginoon sa napakasarap, napaka-smooth na biyahe ng aming field trip. At sa mga teachers namin, God bless everyone.